Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 4 Workbook, page 37. Second grammar na tayo, no? So, review tayo. We have o gajigu grammar, applicable kay dongsa, verb, and kay hyongyongsa, adjective. So, ano ulit ang gamit ng grammar na to? That's why or therefore. So, pwede nating isipin yung aso, also, heso na grammar. Same po sila ng gamit. Kapag gusto mong sabihin yung pamamaraan, or yung cause, or yung reason dun sa statement mo, you can use this. Ano ang pinagkaiba ni o gajigu kay aso, oso, heso? Si o gajigu, ginagamit siya sa spoken language. So, usually kapag ikaw ay nakikipag-converse. So, when you're in a conversation, mas gamit si o gajigu. Okay? And then, kapag written form naman, aso, oso, heso. Pero yung gamit nila, same. That's why or therefore. So, yung rule naman natin, same lang with the present tense of the verb or adjective. Kapag ang final vowel mo ay hindi a or o, then that time you use o gajigu. And then, kapag a or o naman ang iyong final vowel, that time you add a gajigu. And then, kapag hada yung ending ng salita mo, pwedeng verb or adjective, you will add he gajigu. So, same, no? Diba si present tense of the verb or adjective, ganyan din yung rule niya. Ayo, oyo, heyo. So, dito naman, magiging a gajigu, o gajigu, he gajigu lang siya. So, sulat natin number na lang, no? 1 for a gajigu, 2 for o gajigu, and then yung 3, he gajigu. Okay? So, tingnan natin yung nandito muna. Sada, boda, oda, manta, chakta. So, if manotice nyo, no, final vowel nila is a or o. Ayan. So, magiging a gajigu yung idadagdag natin. So, pagiging ba gajigu, wa gajigu, mana gajigu, jaga gajigu. Dito naman, mokta, opta, toro, jida. So, yung final vowel, hindi siya a or o. Okay? So, dito, o gajigu naman dadagdag natin. Mogo gajigu, opso gajigu, torojo gajigu. Okay, sulat ko to. Ayan. Baka may malito kasi. So, toro, si jida magiging jo. Parang mashida lang, no? Mashoyo. So, ito din, toro, joyo, magiging toro, jo, gajigu. Ayusin ko tong ano, yo. Ulitin natin, ayan. Toro, jo, gajigu. Then, yung ating irregular, later na yan, dito tayo sa nag-end sa hada. So, ito, madali lang. So, you will just add he gajigu. So, yung hada, magiging he po, no? So, hindi po siya kume ha gajigu. Magiging kume he. Yan. So, kume he gajigu, hwanbol he gajigu, chuwa he gajigu, chinjol he gajigu, 헐렁 he gajigu. So, dito tayo sa irregular. Oryopta, magiging yung biyup mapapalitan ng u. So, magiging oryo. And then, dahil u siya, hindi siya a or o, so o gajigu. Oryo wo gajigu. Yepuda. So, dito, final vowel is u. So, kapag ganyan, check yung naunang vowel pa. So, ano yung vowel na yan? Ye. So, hindi siya a or o. Kaya, o pa rin yung idadagdag natin. So, magiging yepo gajigu. So, hindi po yepa gajigu, no? Yepo gajigu. Okay, so that's for a, o, he gajigu. O gajigu grammar pa rin tayo. Item number 2, tingnan natin yung picture para masagot natin yung blank. So, tingnan muna natin yung example. Sabi ni Ga, Minsu shi, 어딜 그렇게 급하게 가요? So, yung question niya, no? Minsu, bakit nagmamadali ka? Sagot ni Minsu, 딸이 아파 가지고 병원에 가는 길이에요. So, sabi niya, yung daughter ko kasi ay may sakit, kaya ako ay papunta ngayon sa ospital. Next, number 1. 화장품이 이렇게 많은데 또 샀어요? Sabi niya, ang dami mo ng cosmetics or makeup, bumili ka pa ulit? So, sagot ni na, lipstick 색깔이 너무 blank, 안 살 수가 없었어요. So, sabi niya, hindi daw niya mapigilan na bumili kasi daw, yung kulay daw ng lipstick ay sobrang. So, pwede natin gamitin yung 예쁘다 na adjective. So, 예쁘다 magiging 예뻐 가지고.
Number 2. 지난번에 산 티셔츠 환불했어요? Sabi niya, yung binili mo na t-shirt last time, na-refund mo na ba? So, anong sagot niya? 네, 티셔츠가 blank 바로 환불했어요. So, tingnan natin picture nyo. Ano ba yung itsura niya? Maluwag or malaki yung t-shirt sa kanya. So, pwede natin sabihin yung 크다. So, 크다 magiging 커 가지고. Okay, so 네, 티셔츠가 커 가지고 바로 환불했어요. Yes, ang laki kasi ng t-shirt kaya pina-refund ko na agad. Next one. 어제 문화 수업이 어땠어요? Sabi niya, kahapon, how's your culture class? So, tingnan natin picture. Yan. So, gulat siya tapos nakatingin siya sa orasan. Malabo lang yan pero nakatingin yan sa alarm clock, no? So, parang late siyang nagising. So, paano yon? 늦게 일어나다. So, sabihin natin dyan, 늦게, and then yung 일어나다 magiging 일어나 가지고. Sabi niya, 늦게 일어나 가지고 못 갔어요. Na-late akong magising kaya hindi ako nakapasok dun sa class na yon. Number 4. 성민 씨가 안 본 사이에 키가 많이 컸네요. Dito nagulat siga. Sabi niya, during the time na hindi sila nagkita ni Songmin, ganun na yung inilaki niya. Tapos, sagot ni na, so siya si Songmin, 잘 먹고 열심히 blank 키가 많이 컸어요. So, anong ginagawa niya dito? Nagba-basketball, no? Basketball is a sport, so 운동하다. So, gamitin natin yung 운동하다, magiging 운동해 가지고. So, again, sa 가지고 na grammar pa rin to. Tingnan natin example. Sabi niya, 왜 이렇게 기분이 안 좋아 보여요? So, ibig sabihin yan, why you look so upset? Ayan, 기분이 안 좋아 보여요. Sa Tagalog, parang gusto mong sabihin, bakit hindi maganda yung mood mo? Titingnan mo yung itsura ng isang tao. Tapos, ang sagot nung kausap, 지갑을 잃어버려 가지고 속상해요. Sabi niya, upset daw siya kasi nawala yung kanyang wallet. So, dito, no, pin-provide na yung gagamitin na expression. So, i-apply na lang yung grammar na 가지고. So, try natin yung number 1. 비가 너무 많이 오다. So, sabi niya, 오늘 왜 친구하고 약속을 취소했어요? So, bakit mo kinancel yung schedule mo with your friends today? So, yung sagot natin, 비가 너무 많이, and then yung 오다 magiging 와 가지고. And then, dugtong mo lang si 약속을 취소했어요. Yan. Next, number 2. 시력이 왜 이렇게 안 좋아졌어요? Pag sabing 시력, ito po yung vision or eyesight. So, hindi daw maganda, no? So, gusto nang sabihin, bakit ganito na naging malabo na yung vision mo, kumbaga. Tapos, anong sagot? 매일 휴대전화로 게임을 하다. 매일 휴대전화로 게임을, yung hada magiging 해가지고. Tapos, dudugtong natin si 시력이. Yan. So, sulat ko na lang. 시력이. Ayusin natin. 시력이, and then 안 좋아졌어요. Next. 왜 화장실에 자주 가요? Bakit madalas kang magpunta sa comfort room? Sagot, 어제 매운 음식을 먹었다 magiging 먹어가지고. And then, idudugtong natin si 화장실에 자주 가요. Number 4. 운동화를 사러 가서 왜 그냥 왔어요? Nagpunta ka para bumili ng sneakers. Bakit dumating ka lang ng, parang gusto niyang sabihin dito is, 왜 그냥 왔어요? Wala kang dala. Kumbaga, with empty hands, ayan. So, asa na yung binili mo, kumbaga. And then, sagot niya, 맞는 사이즈가 없었다, magiging 없어가지고. Tapos, dudugtong natin si 그냥 왔어요. Wala kasing tamang size for me, kaya umuwi na lang ako. So, yun yung flow ng usapan nila. So, yan yung ating 가지고 na grammar. Again, no, para siyang aso, oso, heso. Difference nila,
Ogajigu, more on spoken language. Aso, oso, heso, written form. Again, ito ay ginagamit mo kapag gusto mong sabihin yung pamamaraan or reason o kaya cause sa iyong statement. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.